Entrepreneurial success is just like a wide, beautiful landscape. Sometimes you just need to get out of your coziness and climb up a steep mountain to better appreciate and enjoy the fullness of the view. Let's go! Magandang araw, Go Negosyantes! Welcome sa isa na namang araw na punong-puno ng inspirasyon at practical business tips. Ako po si Michelangelo, ang kasama ninyo sa pagtuklas ng mga winning Go Negosyo attitudes ng ating mga small and medium entrepreneurs. Dito yan sa SME Go, powered by Go Negosyo. Ito ang Costales Nature Farms, ang kauna-unahang accredited agritourism destination sa bansa. At ngayong araw ay hindi lang tayo mamamasyal, kundi aani rin tayo ng inspirasyon mula sa kilalang agri-entrepreneur at CEO at chairman ng Costales Nature Farms na walang iba kundi si Mr. Ronald Costales. Lahat ng yan dito lang sa SME Go, powered by Go Negosyo. Go Negosyantes, talaga namang may hangover pa ako sa katatapos lang na Agri-Negosyo Summit. At ito'y kauna-unahan, di ba? At dahil may hangover ako, idadamay ko kayo. Pero kayo mag-alala, kasi maganda naman itong hangover na ito dahil ito ay inspiration overload. At ito ay magmumula sa isa sa mga inawarda na 2014 Go Negosyo Inspiring Agri-Entrepreneurs na walang iba kundi ang CEO at chairman ng Costales Nature Farms na si Mr. Ronald Costales. Sir, nako, usapang business naman tayo. Yes, ma'am. Nakakatuwa akong malaman na ito palang inyong farm ngayon ay nagsimula bilang getaway ng pamilya. Pwede niyo po ba ikwento yun? Oh yes, kasi noong ako ay kakatapos lang or kakaalis lang sa corporate jungle kung tawagin, ay parang sabik na sabik kaming magbakasyon, no? So ito, kinuha namin itong lote na ito, less than a hectare, parang bakasyonan ng pamilya kasi malapit lang kami dito sa Mayhay. We are 2 hours drive away from Santa Rosa, Laguna, kung saan ay doon ang aming residence. Costales Nature Farm is a commercial-scale, integrated and sustainable organic farm situated just below the foot of Mount Banahaw in Mahayhay, Laguna. Now, what it is about in agriculture that captured your interest? Yeah, kasi noong una ay talaga namang nandito nga lang kami, patulog-tulog lang. Pero na-obserbahan namin itong lugar ay napakaganda, no, sa agrikultura. Unang-una, yung klima natin dito ay parang Baguio, no, parang Tagaytay. Right. Tapos sagana sa tubig, hindi kagaya ng ibang lugar. No? Dito ay, yes, mahirap ang tubig sa ibang lugar. Pero dito sa amin, dito mo, madalas ang ulan. Tapos meron tayong source ng spring water. No? Yes, dito sa Mount Banahaw. Kaya magandang pagkakataon ito para umpisa ng agrikultura sa lugar na ito. Sa palagay niyo po, bakit dapat at mahalagang maisulong ang agri-entrepreneurship sa Pilipinas? Well, ang sabi nga natin, ano ang pinakamalaking resources, natural resources natin na yung lupa. So, kailangan talaga na pakinabangan natin yung mga yan sa pamamagitan ng mga negosyo na related sa agrikultura. Dahil nga ang agriculture ang backbone ng ating ekonomiya sa Pilipinas. Yes. Now, magkano po, if I may ask you, magkano pong initial capital nyo nung kayo po ay nagsimula ng farm na ito? Yeah, hindi ko na kukwentahin yung trial and error namin, dahil noong ay nag-aaral pa lang naman kami, no? Pero noong kami ay talagang nag-umpisa, commercially, we started with 150,000 pesos. Okay. Yes. Okay, nagsimula. At ito ay nanggaling mula doon sa nakuha mo yes, sa iyong corporate yes. work. Yes, so Now, retirement pay. Retirement pay, okay. You're a big guy in computers and softwares. Now, kamusta naman, syempre, nag-shift ka eh. Yeah. From technology, bigla ka napunta sa agriculture. Kamusta naman yung shift na yun? Yeah, parehas lang naman. Kasi sa computer, meron na tinatawag na logic at saka common sense. Ganon din sa agriculture. Alam ko sabihin nyo, meron farm bill. Okay, Yes, alright. So, hindi kayo nahirapan sa shift na yun? Hindi naman, kasi doon tayo sa corporate, nag-handle tayo ng tao. Although white-collar job, dito Yes. naman is blue-collar job. Yeah. Medyo ulitin mo lang instruction mo. Alright. Yes. Now, ano po ang ginawa nyong training para magkaroon kayo at makagain kayo ng necessary knowledge to go into agribusiness? Oh yes, oo, kasi nga talaga para umunlad ka dito sa larangan na ito ay kailangan technically equipped. Right. Okay?
At only that, so kailangan pati yung business side ay alam mo rin, no? So, nung una, dahil zero naman yung background ko sa agrikultura, nag-enroll kami sa mga crash courses no, sa agriculture. Ilan po ang crashes niyo? So meron, nag-crash course kami, nag-enroll kami sa East West, sa Harvest, no? Punta kami sa Palawan kay Kit Nicholson, hanggang sa makarating kami sa abroad, sa Thailand, sa pag-aaral ng organic agriculture. Costales Nature Farms is certified organic by NYSERT. The farming practices were patterned with the Japanese farming systems and Korean natural farming, wherein microorganisms play a vital role not only in enriching the soil but also in the production of vegetables, fruits, fish, poultry, and livestock. Now, ano yung mga initial challenges na naharap ninyo at nagsisimula? Anong una, dahil talagang wala naman kaming technical background. Siyempre, pag nakakita ko ng patay na halaman, no, ay nakakagulat, nakakashock, no? Nalulungkot kayo. Nakakalungkot, no? Pero noong nalaman na namin kung ano dapat gawin, no, ay unti-unting gumanda na, no? At siguro pinaka-challenging lang naman sa negosyo na ito is yung handling pa rin ng tao. Mga tao. No? Ano sa palagay nyo ang pinakamahirap? Kasi maraming pagsubok yan. Pinakamahirap na pagsubok na kinaharap ninyo, and what's the greatest learning na nakuha nyo? Yeah, nung una kasi ay akala ko parang computer lang din, no? Na remotely pwede mo i-manage. So nasa Santa Rosa ko, nandito yung mga tao ko, no? Tawag-tawag lang. Pero hindi pala pwede yung gano'n sa agriculture. Kailangan hands-on ka dito. Nandito pala. Yes, sabi nga, the best organic fertilizer is the owner's footprints in the farm. Kaya dapat nandyan ka parate. From a farm na pinagpapakasyonan nyo lang, now your business has grown to be the first accredited na agritourism destination sa ating bansa. Now, saan nyo po nakuha o saan nanggaling umusbong yung konseptong yun? Level up your business knowledge and bring vibrance to your enterprise. Join the Creativity and Innovation Summit, Cebu, on August 29th, 2014, Friday from 8 a.m. to 6 p.m. at the J Center Mall, Mandaue City, Cebu. Take advantage of the educational and empowering day with the country's marketing and business innovation practitioners. Learn how to apply innovation in your offerings and operations that can drive up growth and profit in your business. For more information, visit www.gonegosyo.net/CIS Visayas. See you there! The farm has a land area of 5 hectares. It is visited by more than 3,000 local and foreign tourists every month. Some are businessmen who want to invest. Others are students and farmers who want to learn about organic farming, while the rest visits to relax and enjoy. From a farm na pinagpapakasyonan nyo lang, now your business has grown to be the first accredited na agritourism destination sa ating bansa. Now, saan nyo po nakuha o saan nanggaling umusbong yung konsepto nyo? Kasi noong kami ay nasa organic agriculture practices, no, ay maraming pupuntang tao. No? So sabi ko, bakit kaya di natin buksan na lang ito para may tulugan yung mga tao, may makain yung mga tao dito. Ang konsepto na ito ay nagumpisa sa Malaysia. No? Nung ako ay pinadala ng Agricultural Training Institute para mag-aral sa Malaysia tungkol sa agritourism. Like a scholar? Yes. Okay, sponsored. Yeah. Okay, now what agritourism features do you have dito? Ano po yung, I'm sure papakita nyo sa akin mamaya. Ano po yung mga makikita? Well, dito, pag nagpunta yung tao, mula doon sa tinatawag nating matututunan nila kung paano yung tamang pagtatanim, no? Ipapasyal namin sila doon sa mga areas na taniman, pwedeng mamitas ng mga gulay,
mamingwit ng isda, no? Magpaluto ng mga manok. Yung iba nga kukuha pa ng mga eggs, no? Okay. So, yung mga farm experience, yun ang siguradong matutunan nila. Plus, of course, yung iba gusto nilang makaranas ng talagang buhay sa bukid, dito sila matutulog, no? At siyempre, merong spa, no? Merong kaming masahe. No? Kabayo ang nag-ano or kalabaw? Yung mga tao natin. Yes. Yeah. So yun ang naging features nito. Ano masasabi nyo talagang this is one of a kind? Yes. At alam mo, dapat kasi sa isang agritourism, meron tayong tinatawag na USP. Ano itong USP? Unique Selling Point. Akala ko yung nilalagay ko sa USB yun. So, unique selling point. Yes, Okay. unique selling point. No? So ito, ang ating USP dito ay yung pagkain ng salad na unlimited. Parang text, no? So kakain na sila mismo, dyan na sila kumain. Pwede silang manguha, tapos gawin nilang salad dyan. Okay. Kakainin Eat nila. all you can. Eat all you can. Hanggang sa makita nila na busog na sila. Yes. Now, agri-entrepreneurship is now taking its place or its place also in our country. Now, marami nang nagsasabi, kami organic, di ba, farming? At mangilan-ngilan lang yung merong pang agri-tourism na meron kayo. Ngayon, siguro darating ang panahon, may mga mai-inspire kayo na maging gaya ninyo. Yes. Di ba kayo natatakot sa competition? Alam mo, hindi tayo natatakot dyan. Itinuturo pa nga natin. Tama. No? Kasi itong agritourism, malaking dagdag kita sa isang magsasaka. Okay. No? Dahil magpapasok siya ng mga bisita, local or foreign tourist, meron siyang tinatawag na entrance fee. So nagkakaroon ng supplementary income. Tama. Okay, so kailangan ito ng mga magsasaka para madaming umunlad ang buhay. No? At alam mo, kapag ito ay no-duplicate ng ibang farms, para tayong Malaysia na talaga namang millions, no? Yung pupuntang mga turista. Now, ano yung turning point na masasabi nyo? Ito na yon. I'm into something that is going to be big. Ano yung turning point? Siguro, ang majority kasi ng aming mga bisita sa ngayon ay local, no? Kapag nagpupunta na rito siguro yung ibang bansa, yung ibang nationality, ay masasabi ko na eto na yung ating yung at ating nararamdaman inaantay. yung papunta na yun. Yes, malapit na tayo doon. Ronald is committed to provide the best agritourism experience to all visiting tourists. He envisions the farm to be the top of mind when it comes to agritourism. Now, what are your future plans? Well, para mas mapaganda pa ang serbisyo at ang programa dito sa Costales Nature Park. Kasama sa plans natin, Mike, sa ngayon ay mag-acquire tayo ng additional 30 hectares. 30 hectares, Yes, wow! para palawakin pa yung production area at saka yung agritourism business. Plus, isasama natin dito yung tinatawag nating value adding, no? Na parating naman nating pinupush, no? Na kung saan yung ating mga produkto rito, yung ating mga organic pig ay ipoprocess na natin at ilalabas ng bansa, no? I-export na natin. Okay. Now, ano po ang advice niya sa mga aspiring entrepreneurs, especially dun sa gusto sumabak sa agribusiness? Well, ito pong business na ito ay kailangan ang presensya, no? Kailangan yung mismong owner ng farm ay kailangan ay nakatutok, no? At sabi ko nga, hands-on, no? So ito lang yung aking masasabi, kailangan ay tutukan itong negosyo na ito. Ano masasabi yung mensahe sa ating mga farmers? Itong ating mga kasamang farmers ay maging creative, no? Innovative, no? Para lumaki yung kita, no? Ay mag-engage sa organic agriculture dahil alam mo, kapag chemical agriculture tayo, wala matitira sa kita natin. Pupunta lahat yan dun sa mga binibiling chemicals, no? Pag nag-alaga ng baboy, bibili lang ng mga tinatawag natin commercial feeds. So wala halos makitira dun sa kita. Ngayon, tinuturo namin kung paano magtimpla ng sariling feeds para lumaki ang kita ng isang magsasaka. Wow, thank you po, no? Ang dami nating natutunan sa usapang negosyo with Mr. Roland Costales of the Costales Nature Farm. Pero tutok lang po kayo, Go Negosyantes, dahil mas malalim pang usapan natin sa pagbabalik ng SME Go, powered by Go Negosyo. You worked before as Vice President and Chief Technology Officer ng isang malaking telecom company noon. Ngayon, bakit niyo po naisipang magnegosyo? Well, naisipan ko Level up your business knowledge and bring vibrance to your enterprise. Join the Creativity and Innovation Summit, Cebu, on August 29th, 2014, Friday from 8 a.m. to 6 p.m. at the J Center Mall, Mandaue City, Cebu.
Take advantage of the educational and empowering day with the country's marketing and business innovation practitioners. Learn how to apply innovation in your offerings and operations that can drive up growth and profit in your business. For more information, visit www.gonegosyo.net/CIS Visayas. See you there! Nagbabalik ang SMEGO at grabe ang sarap ng hangin dito sa Costales Farm. Ngayon po, usapang personal naman ho tayo sa ating kasama ngayon, ang ating bisita, ang CEO at Chairman ng Costales Farm. Sir, may tatanungin ko sa inyo mga personal na question. Yes, now, you worked before as Vice President and Chief Technology Officer ng isang malaking telecom company noon. Ngayon, bakit niyo po naisipang magnegosyo? Well, naisipan ko magnegosyo, Mike, dahil may kasabihan niya tayo pagka ikaw ay pumapasok lang bilang employee, ay medyo mahirapan kang umangat sa buhay. Maliban na lang kung ikaw ay presidente siguro at mataas yung sweldo mo. Pero kung ikaw ay magnegosyo, no, kahit maliit yung negosyo mo, may pagkakataon kang umangat sa buhay. No? So, yun ang dahilan kung bakit ako nagnegosyo. Hindi ba kayo natakot kasi maganda na yung posisyon nyo, Vice President na kayo. At maaring pwede pang tumaas ang posisyon mo, nasa 14th floor nga kayo, ilagay kayo sa 15th floor, di tumaas po, di ba? Hindi ba kayo natakot na umaalis kayo sa isang stable na sitwasyon ng buhay mo, yung masasabi mong comfort zone mo, at pumupunta ka sa isang bagay na ngayon mo palang gagawin? Yes, tama ka rin dyan. Meron tayong tinatawag na comfort zone at yan nga ay nandun na tayo at may possibility na kumbaga ay mabawasan yung ating dating kinikita. Pero may malaki rin possibility, hindi mawawala, na mas malaki pa ang iyong kikitain, no, kumpara doon sa tinatanggap mo sa kasalukuyan sa pamamagitan ng pagninegosyo. Yung paggawa natin, pagninegosyo man, naniniwala po tayo na meron pong ambag dito yung ating sarili. Now, paano nyo po i-describe ang sarili ninyo bukod sa lapitin po kayo ng langaw? How would you describe yourself? At paano po nakatulong ang katangian ito sa inyong pagninegosyo? Yes, so, 20 years din kasi tayo, no? Corporate at ang isang katangian siguro na nakuha ko dyan sa corporate ay yung management. No? Okay. So, nahubog talaga ako sa pag-manage ng mga tao because, almost half of the company ay nagre-report sa atin, no? At bilang Vice President. Bilang Vice President. Yes. At sa tingin ko, yung natutunan ko na yon ang malaking puhunan ko no, para umunlad sa pagninegosyo. Ronald graduated magna cum laude in 1989. With a degree in computer science from the Polytechnic University of the Philippines. He served 19 years in the telecommunications sector before finding his passion in agri-entrepreneurship. Paano niyo di-describe ang sarili ninyo? Siguro mapursige tayo. Okay, at, mapursige tayo at hindi tayo basta-basta sumusuko. Sumusuko. At kailangan masuko. At tuloy nyo lang po. Apo. So, yung pagiging porsigido ninyo, at, yun din ang ginamit ninyo. Tama yun, Mike. At alam mo, hands-on. Okay. Ronald heads a beautiful family of 4, originally from Santa Rosa, Laguna. His wife, Josephine, also has a heart for entrepreneurship and formerly owned Cyberworld, a chain of internet cafes. Their children, Reden, Mark, and Angelica, share the same passion for agriculture. Now, farmers are inherently hardworking, di ba po? Pero syempre dapat may balance din po. Yes. Now kayo sir, paano nyo po namiminti? Kasi lalo ito, hands-on nga po kayo. Ang pangit naman po kung fits-on lang. Dahil hindi mahawakan kung paano gagamitin nyo. Paano nyo nababalanse yung buhay ninyo bilang isang negosyante at personal yung buhay bilang isang ama? Okay, ganito yan. No? So, meron tayong tinatawag na yung farmer dapat ay hindi weekend farmer. Dapat ito weekdays farmer. Nandyan sa kanyang farm. No? At meron tayong weekends. Now, yung weekends naman, ito yung ialat natin sa ating pamilya.
Okay? So, yan po yung ginagawa natin para mabalanse yung buhay natin sa farm at saka buhay natin sa ating mga pamilya. At dahil doon, nabibigyan nyo ng pagkakataon na kahit kayo busy sa negosyo, nakikita nyo ang inyong pamilya. Correct. At nalaman ko rin, nakasama nyo sila. Yes. So, Ito, na nagpa-farm. Now, ano po yung mga hobbies at interest po ninyo? well, unang-una, siyempre, yung interest ko talaga is sa halaman, no? Okay. At parang hindi tayo nagtatrabaho pag nandyan tayo sa ating mga pananim. No? Opo. Makita mo lang yung mga pananim, mga alagang hayop na maganda at hindi mabaho, no? Yeah. So, nag-enjoy tayo doon. Okay. Now, if you are to name one winning attitude na meron po kayo, ano po yun? Well, siguro itong pagiging porsigido. Porsigido. No? Hindi tayo basta-basta sumusuko. No? Lalo na ngayon, tinamaan tayo ng Glenda. Tama. Pero kung tayo Tama. ay mahina-hina ang kalooban, no? mahina-hina ang loob natin, baka susuko na tayo kagad. Pero Okay. ito, kita mo naman, no? Pagtumba natin, bangon agad. Bangon agad. Ang mahalaga naman kasi sa buhay po, hindi naman yung kung ilang beses ka natumba, kundi ilang beses kang bumangon at nakapaghagi ng langaw, di ba? Now, ano po ang... what is the best part of being an entrepreneur? Level up your business knowledge and bring vibrance to your enterprise. Join the Creativity and Innovation Summit, Cebu, on August 29, 2014, Friday from 8 a.m. to 6 p.m. at the J Center Mall, Mandaue City, Cebu. Take advantage of the educational and empowering day with the country's marketing and business innovation practitioners. Learn how to apply innovation in your offerings and operations that can drive up growth and profit in your business. For more information, visit www.gonegosyo.net/CIS Visayas. See you there! Ronald has been named Most Outstanding Organic Farmer of the Philippines by the Department of Agriculture during the Gawad Saka 2012. Ano po ang pinakamalapit na advokasya sa puso ninyo? Well, siguro itong ating ginagawa ngayon, no, na talaga namang ang ating pagpapatupad or ating pagpo-produce ng ating mga kinakain ay talagang walang lason. Okay, organic. At, alam yes. naman natin ngayon na yung ating mga nabibili na gulay sa palengke, no, ay tadtad ng mga chemicals yan na kung saan ay nagdudulot ng hindi maganda sa ating mga katawan. No? Okay, so itong ginagawa natin, organic agriculture, bukod sa sariwa at walang lason yung ating kinakain, ay nakakatulong pa tayo, no, sa ating environment. What is the best part of being an entrepreneur? Well, pag kumita ka, no, ay ika nga ay solo mo lang, no? Siyempre, kasama yung mga tao at wala kang boss dito. No? Sarili mo yung Time boss wise. mo. Yeah. Yes. So, kontrolado mo yung oras mo. Okay. Kung gusto mong marami kang magawa, maaga kang gumising. Okay. Recently, Ronald is also recognized as one of the 2014 Go-Negosyo Inspiring Agri-Entrepreneurs. He is also featured in the latest book from Go-Negosyo, The 50 Inspiring Stories of Agri-Entrepreneurs. What is your life mantra na sinusundan mo hanggang ngayon? Well, siguro itong pagiging, kumbaga, ay hands-on natin. Like, no? Kung gusto mong umasenso, eh, huwag mong iasa sa iba yan. Dapat yan ay ikaw mismo ang tumingin, no? At i-check kung tamang pagkakagawa ng iyong trabaho. Nako, thank you sir. Napakaganda po na sinabi nyo. Up next, iikutin natin ang napakagandang Costales Farms. Kaya tutok lang dito sa SME Go, powered by Go-Negosyo. Bali, nandito po tayo ngayon sa loob ng aming nursery, kung saan lahat po ng nakita niyong nakatanim sa aming mga open field, mga greenhouses, at sa aming mga tower planters, dito po nang galing. Tumatagal po sila dito ng 15 days. After 15 days, ready to transplant na po sila. Lahat po ng variety po ng lettuce ay nandito na po. Meron po kami dito romaine lettuce, then meron din po kaming green eyes, free lettuce, tsaka lolo rosa lettuce po.
Level up your business knowledge and bring vibrance to your enterprise. Join the Creativity and Innovation Summit, Cebu, on August 29th, 2014, Friday from 8 a.m. to 6 p.m. at the J Center Mall, Mandaue City, Cebu. Take advantage of the educational and empowering day with the country's marketing and business innovation practitioners. Learn how to apply innovation in your offerings and operations that can drive up growth and profit in your business. For more information, visit www.gonegosyo.net/CIS Visayas. See you there! O yan, Goni Cossantes kasama natin ngayon, syempre, sa ating CEO at chairman ng Costales Nature Farms, si Mr. Ronald Costales, at ang napakaganda, isa sa mga tour guide ng Costales Nature Farm na si Eunice. So Eunice, sabihan mo naman kami kung anong klase mga chocolates ito. Good afternoon po. Welcome po sa Costales Nature Farm. Ako nga po pala si Miss Eunice, ang isa po sa mga tour guide dito sa Costales. Bali, nandito po tayo ngayon sa loob ng aming nursery, kung saan lahat po ng nakita niyong nakatanim sa aming mga open field, mga greenhouses, at sa aming mga tower planters, dito po nanggaling. Tumatagal po sila dito ng 15 days. After 15 days, ready to transplant na po sila. Lahat po ng variety po ng lettuce ay nandito na po. Meron po kami dito romaine lettuce, then meron din po kaming green eyes, frillies, tsaka lolorosa lettuce po. Ano po ito? Mga video po ba ito? Ay, hindi po. Ano po ito? Ito po yung aming overhead sprinkler. Okay. So, automatic ito. Yes po, automatic na po yan. So, 15 days na ganito, after nun, ililipat siya? Yes po, transplant na po. 30 days? Yes, 30 days po. Harvested na po natin. Great. Bali, yung kabuuan naman po ng aming nursery ay UV-treated plastic po. Kung saan 20% sunlight lang po yung pumapasok. Meron Kahit din mataas ang sikat ng araw. Yes po. Meron din po kaming shaded net kung saan tinataas po namin pag mainit at binababa naman po namin pag makulimlim. Ito naman po yung nagsasala ng init. Then meron din po kami ditong insect net kung saan hangin lang po yung pumapasok. Hindi rin po makakapasok dito yung mga insekto. Tsaka ito nga po yung aming overhead sprinkler kung saan mist type irrigation po. Then naka-timer na po yan. Magdidilig po yan ng 8 ng maga, 11 po ng maga at 3 naman po ng hapon. Okay, alright. O, saan pa kami dadalhin? Then punta po tayo sa aming aquaculture kung saan nandun po yung mga isda namin. So, ano naman ito? Bali, dito po yung aming aquaculture kung saan lahat po ng mga bisita namin, dito po namin kinukuha yung mga isda po na ihanda po namin sa kanila. So, ano mga nandyang isda? Meron po kami ditong red tilapia, black tilapia, cream dory, hindi naman po, cream dory or pangasius, tsaka meron din po kami ditong Japanese koi, kung saan pang ornamental lang po. Hindi pa pinakain. Yes po. Then, yung mga isda po namin ay mga vegetarian din po sila. Kung saan yes po, ang kinakain po nila dito yung mga rejected din po naming gulay, mga lettuces din po. Yun ang kinakain nila. Opo. Bali, pinapakain din po namin sa kanila yung duckweeds or yung asola din po namin dito. Ano yung duckweed? Yan po yung isang uri po na yes, na halaman po kung saan mataas po yung protina. Okay. Opo. Kaya pala may mga abs yung dito. Yes po. Kasi, mataas ang protina eh. May protina daw yan. Okay. Bali, nililinisan nga po yung aming aquaculture gamit po yung aming EM mud balls. Kung saan po yung EM mud balls ay Japanese technology po. Na meron po siyang 5 kilong putik at 1 kilo naman po ng anaerobic bukasis saka po imas. Kung saan pag naging plankton po siya, nagiging pagkain rin po ng isda. Yes po. Pwede pa kayo ulit mo? Bali, yung tubig naman po namin ay nanggaling po sa Mount Banahaw. Banal na tubig to. Hindi. Nagpakabit po kami ng 4 kilometers pipe down to farm, kaya po kami spring water. And then spring water din po yung pinaliliguan ng mga isda. Ng mga isda. Yes Wow. So malakas ang tubig dito. Yes po. Alright. Hindi mo kayo na-apekto na nasunog yung Mount Banahaw? Ay, hindi naman po. Sa likod na po yun. Sa likod na. Okay, so saan pa kami dadalhin? Sa aming babuyan po. Mag-usapan tayo, Nauutal na. babuyan. Usapang kababuyan tayo.
ito, tilapia. Yes po. Pareho yan. Yun lang po nung mga nakalagay po. So, then bali meron din po kami ditong tower planters or urban gardening. Kung saan yan po yung tinatawag naming 6 inches garden. Okay. Pwede po natin siyang taniman ng iba't ibang uri po ng lettuce. Then sa taas naman po, lalagyan po natin ng spring onion. Tinuturo nyo yun. Tinuturo At po namin yun. Pwedeng gawin sa kahit anong garden, tapos pwedeng Yes po. kainin. Pwede po. Okay. Kung nasa Manila po kayo or nasa Konto, kung gusto nyo po makapag-produce ng sarili nyong lettuce, pwede po. Pwede. Wow. Bali yung, Organic, ah? yes po, organic po yan. Bali yung plastic po, UV-treated plastic, kung saan tumatagal po ng 6 Ito. months, yung pong plastic na yun. Ito. Opo. Sorry, ito pala, oo. Tumatagal so, po lettuce ng... ito, ha? Opo, lettuce po yan. Oh, ayos, okay. Bali, tumatagal nga po ng 6 months to 1 year. Then yung potting mix naman po niyan ay tumatagal naman po ng 3 years. Okay, paano kung mainit yung lugar? Like, for example, Tarlac, Pampanga, kaya yan, pero... Kayang-kaya po, dagdag lang po sa dilig. Kung dito po sa amin, twice a week lang po kami nagdidilig, then po dadagdagan po natin pag tuyo na po yung potting mix po. Okay. Yes po. Usually, gano'ng katagal bago tumubo yung mga lettuce? Same lang po doon sa loob po ng ating nursery. Kukunin po natin ng 15 days, then 30 days din po. Harvest Same na po. din ito? May mga isda dito? Mga isda rin po yan, sir. Kanina, natikman na yun, masarap yung tilapia eh. Medyo malakas nga sa protina yung tilapia. Lasang-lasa hindi niyo po. Lasa Yes talaga. po. Nagka-abstain ako agad after nagka-abstain ako agad. Okay. Alright. Okay, Now, dito na po andito tayo. na pala tayo. Okay. So, ito, Ito po yung baboy na malamang baboy yan. Opo. Ito po yung baboy na kinonvert po namin to organic. Organic. Okay. Yes Paano po. siya naging organic? Nung nasa labas po sila, kung ano po yung kinakain nila, tulad, kunyari, bimeg po yung kinakain nila. So, saan yung first day po nila dito, gagawin po namin 75% po ng commercial feeds, then okay. 25% naman po ng organic. Sa isang linggo, yes po. Meron pa rin counting doon sa migration. Opo, opo. Hanggang masanay na sila. Wala na po silang So, kakainin. bumati ng baboy. Okay. So, eto, ba't ganyan yung mga kulay nun? Baboy ramo ba yan? Ay, hindi po. Okay. Duro. Yes po. Para siyang aso eh. Chow-chow. Ayan. So, organic din ito. No? Opo. Gano'n nagiging timbang nila after one cycle? Ito, umabot ng 100 kilos. Wow! 100 kilos. Organic ones. Okay. Okay, right. Tapos, Dito po tayo sa aming mga native po tsaka sa mga wild boar po namin. wild boar. Ito Yes mga po. baboy ramo. Mga baboy damo po. Baboy damo, baboy ramo. Baboy damo. Damo. Baboy ramo. Baboy ramo. Ang laki na ito. Ang laki na ito. Hindi po. Yan po yung breeder po namin. Si Bogart po. Ito. Bogart. Bali, nandito na. Babae ito, oh. May 4 po yung babae tsaka si Bogart po yung lalaki. Naku, si Bogart, ang daming babae, no? Kung sa palabas po, yung ginaganap po namin si Adrian, si Monica, tsaka si Nicole po. The legal wife po. Dalawa po kasi yung kanyang asawa. Okay. Bali si Bogart po ay crossbreed po ng baboy damo tsaka po ng native. 75% po ng baboy damo, 25% naman po ng native. Kaya po namin pinag-crossbreed po yung baboy para mas mapalaki at mas makaya po nila, mas maparami yung kayang ianak. Diba? Bali yung beddings po nila ay meron po yung CRH, meron din pong inuling na carbonized risal, may lupa din po, tsaka po salt for disinfection. Okay. Inesprayan din po namin ng imas para maiwasan po yung masyadong mabahong amoy. Kaya kung mapapansin nyo, wala po kayong maamoy. Yes po. Gawa po ng imas. Imas, kung saan yung imas po yung effective microorganism activated solution po. Japanese Nilalamig. technology po. Patay yung balahibo, nilalamig siya. Nalito siya kung baboy siya o squirrel. Okay. Saan tayo pupunta? Dito po tayo sa aming vermiculture po. Vermiculture. Yeah, alam ko. Ano yun? Vermiculture. Ano ba yan? Bulati po. Bulate. Yes po. Ay, yung sinasabi ko na. Sabi ko uod, hindi bulati pala. So, ate, matanong kita, ang uod ba pag namatay, inuud yun? Ay, kung alam po kung uod. May uod, makakakuha ka ng uod yan. Meron po. Dito po yung aming vermiculture, kung saan dito po namin pinaparami at inaalagaan yung aming mga African night crawlers. Kaya tinawag po silang African dahil in-import pa po to galing Africa. Kaya naman sinabi po ng night dahil takot po sila sa sunlight. Mas active po sila sa gabi. Kaya kung mapapansin nyo po yung mga vermibin po namin, may mga nakatakip pong mga palapa. Okay.
Yes po. Bali ito pong... Mga night persons pala yun. Yes po. Okay. Kung sa tao po, tulog tayo. Tulog, Sa tama. ang mga bulati po ay gising sa gabi. Tama. Bali ito pong bulati ay hermaphrodites, kung saan dalawa po yung sex organs, male at female. Kaya kahit mag-solo po sila, kaya po nilang Pagsiting sa sarili nila. Yes Okay. po. Kaya mabilis po silang rumami. Okay. Maliban po doon, meron din po silang 5 puso. Kaya kahit putol-putulin natin, buhay pa rin po sila. Dahil Yes, may 5 ma'am. silang puso. Akala ko kasi saging lang ang may puso. Okay. Anong gamit nila? Gamit po nila ay nagmamanure po sila ng vermicast. Kung saan yung vermicast, yun po yung ginagamit naming fertilizer. Okay. Yes po. Galing. Okay. Thank you. Ito po sa aming post-harvest po. Ito yung post-harvest. Vermiculture pa rin po. Maraming uod pa rin yan. Yes, uod pa rin po. So, ano po itong nakalagay sa pinto? Ito po yung aming post-harvest area. Yeah. Okay. Okay po. Bali, dito po namin pinaprocess lahat po ng mga gulay po namin tsaka mga lettuces po na nanggaling sa open field. Gulay ito. Yan po yung aming romaine lettuce. Kung saan yung romaine, yan po yung pinakamasustansya tsaka pinakamahal na lettuce po. Na lettuce. Yes po. Bali, meron din po kami ditong spinach. Then, meron din po kaming Chinese kangkong, yung upland na kangkong po. Then, meron din po kaming... Yes po. Bali po yan ay sa Dizon Farm po namin i-deliver. Pero sila na po yung pumipick up po. Okay. Sa isang araw, ilan ang usually inilalabas ng mga gulay? Depende po sa mga order po. Yes, 500 kilos po. Bali, ang mga clients nga po namin ay Healthy Option, Okay. Dizon Farm, Italianis, Shivu, and Sulair, then Among Pulo po sa Palawan. Among Pulo sa Palawan? Yes po. Paano Dinadanan din po. ship? Sa aeroplano Sa po. aeroplano. Galing, ha? At nasusurvive niya yung ganung kalaya. Okay. Yan. Usually, para maging fresh ang isang gulay, gano'ng katagal ito dapat patok? Ay, ito ay magtatagal sa rin ng 2 weeks. Okay. Organic, matagal naman. Matagal, okay. Pero kapag hindi, 1 week lang. Okay. Galing. Thank you, Eunice. Thank you, Salamat Sir po. Roland. Thank you so much. Okay. So, ate, ikwento mo itong pansit had-had. Hab-hab. Bali, ito pong pansit habab, yan po yung namin, produkto po sa Lokban, Yes, Quezon. sa Yes po, Lokban, yan po tama. yung mga dinarayo po ng mga turista At po. nilalagyan ng suka yan, di ba? Yes, sir. Okay. Kung paano po siya, kaya po siya tinawag na habab dahil habab po siya kainin. Nakaganon Yes, na no? habab Hindi dapat po. maarte. Opo. Okay. So, itong store nyo, bakit nyo ito ginawa? Bukod sa trip nyo. Dito po namin dinadala yung mga bisita namin, yung mga gusto po nilang bilhin tulad po ng mga seeds, yung mga souvenir, mga t-shirt, then mga sombrero, pwede po dito. Then mga produkto din po namin mga uraro. Then, Galing. Naku, ayan. Thank you again, Eunice. Thank you. Thank Sir you Roland, po. thank you very much. O, mga negosyante, pumunta tayo dito sa Costales Nature Farms. At makikita nyo ang iba't ibang klase kung paano talaga ginagawa ang mga healthy na mga pagkain dahil ito ay organiko or organic. At marami itong matututunan sapagkat pwede ninyong gawin sa isang malaking farm o sa inyong likod bahay o sa inyong mga maliliit na pwedeng pagtaniman nito. Kaya thank you again, sir. Thank you Salamat very po. much, Eunice. Thank you. Salamat, mga negosyantes. Thank you. Salamat. Sir, thank you ha. Tawagan tayo. Thank you so much. Ay, sige. Maraming gusto magnegosyo, hindi alam kung paano. Marami ang gustong pumasok, hindi naman din sigurado kung ano ang dapat gawin. Level up your business knowledge and bring vibrance to your enterprise. Join the Creativity and Innovation Summit, Cebu, on August 29th, 2014, Friday from 8 a.m. to 6 p.m. at the J Center Mall, Mandaue City, Cebu. Take advantage of the educational and empowering day with the country's marketing and business innovation practitioners. Learn how to apply innovation in your offerings and operations that can drive up growth and profit in your business. For more information, visit www.gonegosyo.net/CIS Visayas. See you there!
An agri-big boss na si Mr. Ronald Costales, dumako naman tayo sa mga upcoming big bosses na dumalo sa 2014 Big Boss Summit na pinangunahan ng ating Go Negosyo Angelpreneur na si Mr. Paulo TV. Ay, sige. Maraming gusto magnegosyo, hindi alam kung paano. Marami ang gustong pumasok, hindi naman din sigurado kung ano ang dapat gawin. Now, why negosyo pa to? Every year, kung mapapansin nyo, when you visited those who have visited my Blackboard, kung gusto nyo bisitahin, marami kong negosyo insights doon sa aking website. And probably, every now and then, marami kasing question about anong negosyo ang maganda for 2014, 2013, 2012, etc., etc. So, ginawa ko, why not the concept of telling people, giving them the insight, what particular negosyo that they can get into it. That's the reason kung bakit ang profiling ng dating guests will be from retail to food to agribusiness. You know, agribusiness is one good business to get into if you want sustainability. Take note of that. And we have also in franchising, which is basically always in the mind of every Filipino. Now, before that and prior to that, would like to take a look at this concept, the negosyo triangle. Now, how does it work? Yung nasa kanan, basically it's you, us. It's a triangle. And then leading towards business idea, if you have the idea, and then going to commercialization of any business venture. So, ibig sabihin, kailangan klaro, malinaw muna ang triangle na to sa bawat isa sa inyo. Now, minsan na tanong, Paolo, nandiyan na ako sa negosyo eh. What's my next step? You always go back to this negosyo triangle. Kasi you may have the idea, but you yourself may problema. Diba? Lalo na kung wala pang negosyo at nag-iisip pa lang magnegosyo. Now, i-define ko yan. First, we have to understand all these things. Everyone, are you with me on this? Yes. Palagay ko, wala naman siguro question na dito, okay? Now, 1, 2, 3, go. Please. 1, 2, 3, go. Alam ko, gloomy sa labas, hindi dapat sa loob. 1, 2, 3, go. Okay. Ang characteristic ng tugon, madali siyang mag-react, at the same time, madali siyang maupos o marupok o mamatay o what do you call that? Madaling maabo. Basically, madaling mag-react, madaling mamatay. That's it. Alright? Now, the question would be, what's the significance of tugon? This is the problem. The hindrance of all hindrances. The minus poverty of Filipino. Do you agree with that? Yes. And this is the main barrier kung bakit ang Filipino hindi umaasenso. We're talking about the negosyo triangle. The first is about you. And you, everyone, bawat isa sa atin. Diba? Pag puro ganun ang problema, you cannot proceed with the next step. So the first step is very ideal na dapat mo siya muna malagpasan. Okay? Now, what's my PEX? First, you need to identify your PEX. What's PEX? Personal entrepreneurial competencies. What does it mean? What does it mean? Ibig sabihin, alamin mo muna. We may see a lot of good negosyo concept. Walang problema. But, kung ang PEX mo, yung competencies mo, wala ka doon, that's useless. What are these PEX? For example, willing ka ba mag 24/7? Nangigitin yung mga ibang nagnenegosyo na rito. Dahil alam nila negosyo, hindi tipong 8 to 5 yan. Kung hindi ka willing mag 24/7, what do you expect? Will you succeed? Yung ganyan. So, pinakamahalaga right now is to identify your PEX. Kasi it will give you a lot of leverage pag na-identify mo yung PEX mo.
Another on you. What's your profile? First, are you a risk-taker entrant? Tipong sugod ng sugod, forward ng forward, gas, puro gas, abel gas. So, ibig sabihin, risk-taker entrant is one profile ng isang nagnenegosyo na you may be a risk-taker, pero you know you can always moderate the risk. We can always mitigate the risk. Boils down to plan, and plan. That's the key. Next, OC entrant, para si Jen Magalong yan. Where's Jen? Obsessive, compulsive. Yung tipo bang madetalye, tipong mabusisi, tipong sigurista. OC. Parang lahat na lang tinitignan, lahat na lang ini-scrutinize. Ang tingin ko sa mga ganyang entrant, baka hindi na dapat mag-entrant. Tama ba? Kasi pag masyado kang OC, kailangan sa negosyo, you know how to lobby, you know how to play around, you know how to, di ba, work with people. Kung puro lahat, lalo na, ito, partnership, marami nakikipag-partner. Sa una lang partner, sa susunod ano na? ADB. Dahil, bakit? Katulad kunyari ni Jen Magalong, di ba? Parang pag nakipag-partner kunyari sa kanya na bilang OC, baka ganun ang mangyari. Hindi ko sasabi si Miss Jen Magalong na OC siya in so many ways. You can be OC in so many ways, but in negosyo, hindi dapat masyado. That's the disclaimer, Kung okay lang ako maging bugbog-sisi, lalo na pag financials. Normally, ang problema pag financials. Sir, sige, okay na yan. Pero pag nakaproblema, sinabi ko sa iyo dapat hindi ganyan Dapat ganito yan. Dapat detalyado. Dapat ganyan. Puro dapat. Di ba? Dapat nasa lugar. Okay? Next. Timid entrant. Yung kulang na lamang patalikuran ka dahil mahihiyain. Ayoko na magsabihin couple moves dapat ang nagnenegosyo. Siguro mas magandang way. Doon lalo na sa mga medyo tumatanda na. Nerve aging phase. Nerve aging phase. Di ba pagka, alam niyo, ma'am, di ba pag gumagamit ka na ng, yung pang nerve, di ba? Nerve, yung namamanhid na, di ba? Nerve aging, di ba? Para hindi naman masyadong couple moves yung term natin, nerve aging dapat. So, kailangan medyo merong, basically, you don't need to be shy in negosyo. Kanina lamang, pinag-network ko kayo. Anong ginawa ng iba sa inyo? Umupo lang dyan. Tumayo doon lang sa upuan nila. The first thing that needs to be done is to do networking. That's the basic networking that you would like to get into. Because networking, for that matter, is a way to collaborate and is a probably co-opportunity will arise. Serial entrepreneur. Hindi breakfast cereal. Marami sa akin yung series of negosyo na pinapasok niya, the problem for serial entrepreneur, wala nang focus. Nadeli-focus yan. Sa dami ng pinapasok, sa dami ng butas na gustong pasukin, sa dami ng butas na may butas pinapasok na yan, encroachment, butas ng opportunity, marami yan. Diba? But the thing is, serial entrepreneur, for those who are already established, it may do so. But if you're starting, at nagsisimula pa lamang, ilang years pa lamang, better to focus your strength, your resources, to one negosyo. It will make sense. Tagayin sa bato. Okay? What else? Social entrepreneur. You know, business is not just about profit. I always tell this to my talks. Business is about human. It's about helping people. It's about with a cause and with a heart. Social entrepreneur o social entrepreneurship. Hindi pa-social. Okay? Now, another thing, when you want ideas, the hunter attitude. Diba? Alam na natin hunter? Ano ginagawa ng hunter? Di ba sila yung mga tipong lahat ginagalugan pag nandoon saan? Sa forest. Diba? Parang talagang nagmamatsyag yan. Nagmamasid. The hunter attitude is with us. It's with you.
Ang tawag ko nga dito, dapat maging hunting tayo. And hunting means hunter with an instinct. Meaning to say, we as human, meron tayong instinct to be a hunter. So when you do that, you can find negosyo, opportunities along the way. Develop that hunter attitude. I always believe, minsan sinasabi ko nga dyan, parang up your antenna, and then move around the antenna, like the antenna. What's the use of the antenna? You see a lot of potential. Di ba pag gumagamit ka ng antenna, gusto mo maliwanag ang signal, malinaw ang reception, etc. So, ibig sabihin, nililipat-lipat mo yan. Similar with the hunter attitude. The instinct should be there. Dapat nandoon. Hindi yung pag merong utang ka, anong ginagawa ni Mr. C? Hunting. Di ba? Hinahunting ka, nagtatago ka. Right? Go Negosyantes, maraming salamat sa pagsama nyo sa amin ngayon at sana'y nakapulot kayo ng inspirasyon at mga practical business tips na makakatulong sa paglago sa inyong pagnenegosyo. At pagkatandaan, hindi natin mai-enjoy ang bundok kung lagi tayong takot akyatin ang tuktok. No fear, Go Negosyantes! Subok lang ng subok! See you again next week! Ako po si Michelangelo at ito ang SME Go, powered by Go Negosyo! Tulungan niyo ako. Level up your business knowledge and bring vibrance to your enterprise. Join the Creativity and Innovation Summit, Cebu, on August 29th, 2014, Friday from 8 a.m. to 6 p.m. at the J Center Mall, Mandaue City, Cebu. Take advantage of the educational and empowering day with the country's marketing and business innovation practitioners. Learn how to apply innovation in your offerings and operations that can drive up growth and profit in your business. For more information, visit www.gonegosyo.net/CIS Visayas. See you there! Let's go! Kinabukasan ay gawin nating makulay. Sama-sama na tayo sa tagumpay. Pilipinas ngayon na ang oras. Tayo'y masenso na. Let's go Pinoy. Tara magnegosyo na. Let's go Pinoy. Kung sa business kayo ay may success, kung ang ideya nyo'y truly the best, kung hanap ninyo ay isang kasosyo, let's go, let's go, let's go negosyo. Go, 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 go negosyo. Pilipinas, now is our time. Go, 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 go negosyo. Lang ay positibo sa buhay, maging malikhain sa lahat ng bagay. Pilipinas